isang paanyaya na lumampas sa ating mga personal na hangganan, mga takot, limitasyon, at komportableng lugar upang sundan ang tawag ng Panginoong Diyos sa panindigan ng misyon. Magandang gabi po sa ating lahat and happy Sabbath. Bago po tayo magsimula, tayo po ay mag-pray muna. Let's pray. Dear Lord and Father of all, ipabasa kami, nakasama kami ulit upang puri kayo, Panginoon, na po kami dito sa iyong programa at na po sa ulo po namin ng mga lesson. In Jesus' name we pray, Amen. For our first song, let's sing, Come Thou Almighty King, on hymn 2929. Low. For our next song, let's sing, There Was One Who Was Willing, on hymn 7777. Let us all rise.
Let us all rise. There was one who was willing to die in my stead, that us also unworthy might live. And the path to the cross he was willing to tread, all the sins of my life to forgive. They are nailed to the cross, they are nailed to the cross. Oh, how much he was willing to bear. With blood and wash and loss, Jesus went to the cross, but he carried my sins with him there. He is tender and loving and patient with me, while my grievances my heart of its draws. But there's no condemnation, I know I am free, for my sins are all nailed to the cross. They are nailed to the cross, they are nailed to the cross. Oh, how much he was willing to bear. With what anguish and loss, Jesus went to the cross, but he carried my sins with him there. I will cling to my Savior and never depart. I will joyfully journey each day, with a song on my lips and a song in my heart, that my sins have been taken away. They are nailed to the cross, they are nailed to the cross. Oh, how much he was willing to bear. With blood and wash and loss, Jesus went to the cross, but he carried my sins with him there. We are the light, shining so bright, bringing hope with love we unite. A community transformed we will rise, with faith in our hearts we reach for the skies. A community transformed we stand as one, sharing God's love till the work is done. Together we'll build a world that's new, with hearts of compassion we will make it true. Every hand that helps, every voice that sings, a promise of peace, the joy it brings. Every corner a message will fly, a community changed, looking up high. A community
transformed, we stand as one, sharing God's love till the work is done. Together we'll build a world that's new, with hearts of compassion. We will make it true. We are the youth, the change we will see, a transformed world through you and me. A community transformed, we stand as one, sharing God's love till the work is done. Together we'll build a world that's new, with hearts of compassion. We'll make it true, with hearts of compassion. We will make it true. We will make it true. Tayo po'y tiklop tuhog. Tayo manalangin mga kapatid. Dakila at mabaging Panginoon, ang trono niyo po'y nasa kalangitan. Maraming salamat po, Ama, sa gabing ito, sa isang buong linggo na kami iyong iningatan at ngayon ay araw ng Sabat. Kami po, Panginoon, ay naririto upang itaas ka sa iyong dakilang pangalan. Panginoon, mangusap ka po sa bawat isa sa amin, Panginoon, ngayon sa gabing ito. At dinadalangin ko rin po ang magdadala ng mensahe. Patuloy niyo po siyang bigyan ng karunungan at kaunawaan na ito po ay maihatid sa amin. At inihiling po namin ang iyong banal na Espiritu Santo, Panginoon, upang sa ganun po kami ay patuloy na bigyan ng kaunawaan sa mga mensahe at ito ay aming maisabuhay. Gayon din po, patawarin niyo po kami, Panginoon, sa lahat ng mga pagkakasala na aming pong nagawa. Ito man po sa isip, sa salita at sa gawa. Maliit man po, malaki, hayag man po, hindi. Patawad po, Ama. Dinadalangin ko rin po, Panginoon, sa mga kapatiran na papunta pa lang po dito, Panginoon. Ingatan niyo po sila na sila po ay makarating dito sa bahay-sambahan at bigyan niyo po kaming lahat ng pag-asa, Panginoon. Ito po ang aking samot hiling sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Tana po. Ayan, magandang gabi po sa ating lahat and happy Sabat, mga kapatid. Ayan, inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo po tayo at batiin po natin ang bawat isa na happy Sabat at i-welcome po natin ang bawat isa para sa ating 7th day ng ating week of prayer. Ayan. Ayan, maraming salamat po sa pagtugon, mga kapatid. Ayan, welcome ko po tayong lahat sa ating pong ikapitong araw ng ating Week of Prayer sa ating Global Youth Day. Ayan, tayo po ay pinangunahan sa pag-aawitan ni na Sister Samantha and Sister Jillian. Ayan. Then sunundan po ito ng opening prayer ni Brother Nitz at ang inyo pong lingkod na si Sister Disa Montebon,
para sa ating welcome remarks. After ko po ay susundan po tayo ng isang message in song na ipagkakaloob po sa atin ni Sister Amber de los Reyes. And then after ko po after po nun, ay susundan naman po ito ng mensaheng ng ating kapatid, isa sa masisipag nating kapatid, si Sister Ayesa Graho. And then after niya po ay magkakaroon po tayo ng short discussion and short reflection and sharing about po dun sa naging message po natin tonight. And then after po nun ay closing song and closing prayer. Nawa po ang lahat ay mangyari ayon po sa aking pagkakabanggit at maging sentro po nawa natin ngayon ng ating Panginoon nang magawa po natin ang mga parte natin sa ikalulugod ng ating Diyos. Yun lamang po and maraming salamat.
Hello. Okay. Happy Sabbath po sa ating lahat. Happy Preparation Day po. Thank you po. So, sa sa gagawin ko po ngayon, medyo dahan-dahan po kasi hinihiga pa po ako. And ang ating pong kita nga nakabahan pa ako. Ang ating pong sermon po sa gabing pong ito ay pinamagatang ang Community Transformed. So, ang ating pong Bible verse ay matatagpuan sa Romans 12 verse 1 to 2 na nagsasabi ay, I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, wholly acceptable to God, which is your reasonable service. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. So bago po ako mag-start, tayo po ay yumuko para po sa isang panalangin. Ang banal makamaria po kasi sa lahat. Panginoon, ako po ay nananalangin na kami po ay i-guide niyo po sa amin pong pakikinig. Nawa po, Panginoon, ang mga akin pong sasabihin ay kayo po ang maitaas at ang sermon po na ito ay maisa puso po ng bawat isa po sa amin. Panginoon, ang mga kasalanan po namin ay nawa po kami po ay inyong mapatawad at binabalik ko po lahat ng hiling at pasasalamat sa pangalan po ni Jesus. Amen. So, what would a successful life look like for you? Para po sa atin, ano po kaya ang itsura ng pagiging successful? Yun ba yung kapag lahat ng bagay ay nakuha na natin or kaya nang mabili? Or yung successful life ay kagaya ng may iPhone? Or yung like may rich relationship ka kasama ng iyong mga kapwa. Next slide po. So, sabi dito, in secular consumer culture, the goal is happiness. A more meaningful life is just a purchase away. You would be so much happier if you had the updated model, and consumerism is an endless quest for more. So, ang sabi dito ay, okay. The culture we live in. So Paul writes in Romans that we are not to conform to the pattern of this world. So each day you will see over 3,000 advertisements that say you need more of what you already have or you need something different. So sino po ba sa atin ang merong mga internet sa bahay? May mga cellphones po, mga laptop. So I guess naman po lahat tayo halos ay meron. So pansin po natin na sa lahat po ng mga gadgets po natin or sa TV, puno siya ng advertisements. Advertisements sa mga bagay na kailangan natin or mga bagay lang na gusto natin makuha. So, next po. So, consumerism destroys community. So, when a culture scores high on consumer, measurements is also scores high on loneliness and dysfunction. Relationships with God, family, neighbors, and friends take time, and in consumer culture where time equals money, relationships are sacrificed to the illusion of happiness. So, dito po, ang sinasabi ay sa kaka-spend po natin ng spend ng mga bagay na sa tingin natin ay kailangan natin na nakakapagpasaya sa atin, hindi natin namamalayan na hindi siya talaga yung happiness na dapat nating ma-earn. Ano lang siya, like, pansamantalang kasiyahan, gano'n. So, in Ecclesiastes 5 verse 10, whoever loves money never has enough. Whoever loves wealth is never satisfied with their income, and this is too meaningless. So, we can even start treating God and the church as products to be consumed.
then the church becomes a service I watch rather than a community to be involved in. So dito po, sabi na church becomes a service I watch rather than a community to be involved in. Tayo po sa iglesia, ini-encourage po tayo na ang bawat isa po sa atin ay mag-participate po sa mga gawain sa simbahan. Kaya po nung last week na bigay po kami ng mga pamphlets, mga libro sa mga bahay po sa San Isidro. So, yung naging experience po nyo, napaka-fulfilling niya kasi though siguro may iba doon na napilitan lang na kunin para lang matapos, ganyan. Pero may iba talaga na din yung makikita mo talaga sa kanila na natutuwa sila na nabigyan, na offer ng prayer and offer ng kanta. Okay. So, consumerism takes worship away from God and puts it on products, celebrities, and on ourselves. As Christians, we are called to live with different hopes and desires and remember that we are shaped for a greater purpose. So, ayun nga po. So, kapag hinayaan nating i-align yung puso't isip natin sa mga bagay na hindi naman talaga natin dapat na mag-gain or yung, ano tawag doon? Yung parang, gusto mo lang, ano tawag doon? Parang impulsive yun. Sa impulsive natin na, sige, bilhin ko na lang, tapos parang, yun pala, hindi mo siya kailangan. So, sa mga ganong klase, may times na puput natin second option, si God and yung church. So, nagiging first natin is yung mga gusto lang natin. So, we are called to be living sacrifices who focus on worshiping, serving, sharing, connecting, and growing as disciples over focusing on ourselves. In Luke 12, Jesus explained how things have a way of taking hold of our hearts and becoming our master. How easily we can give our hearts to the wrong greed, define ourselves by our treasure, and end up serving money. So, gaya nga po ng sinabi ko kanina, kapag yung puso't isip po natin ay tinoon lang po natin sa mga makamundong bagay, sa mga gamit na hindi naman talaga natin kailangan, so, maiisip natin na yun yung treasure na naiisip natin. Pero kung tutuusin, ang treasure talaga is yung deep connection natin with God, with our family, and with our friends. So, transform versus transformed. Sa atin, wait lang. Ano po ba yung meaning ng transformed and ng conformed? Transformed is pagbabago. Yung conform po, gumagaya. Okay. So, yeah. So, ang conform po ay to fit a certain pattern or a standard. So, example dito ay the teenager felt pressure to be conformed to the latest fashion trends. Next po. So, transformed. Ito yung sinabi kanina na to change completely. So, ang example dito is from being a caterpillar to becoming a butterfly. Nakita po ba natin yung difference ng conformed and transformed? Na yung conformed, it implies to an external pressure or influence that causes a change to fit an existing mold or pattern. Next, sa transform naman, it implies a deep internal and often radical change. Okay, so the Sabbath and transformed community. Being transformed is about focusing on Jesus. That requires complete obedience and applying those teaching that give a better hope, desire, freedom, and identity. Okay, so the Sabbath stands as a mark against consumerism. Sabbath is a reminder that time does not equal money. So dito po, tayo po ay magpasalamat sa Panginoon kasi meron tayong kahit papaano isang araw na makakapagpahinga tayo sa mga makamundong bagay, makakapagpahinga tayo sa mga pagbili-bili na kung ano-ano. I-clarify ko lang po, tama po ba kapag Sabado, pwede po bumili ng tubig?
yung kapag, kasi po nung namigay po kami ng pamphlets, may iba po sa aming walang dalang tubig. Pag kailangan po ba na like urgent, pwede po ba bumili? Okay. Okay pa, yun. Clarify ko lang po kasi that time kasi iniwasan ko pong bumili kasi sabi ko, Sabado, kaya bawal bumili ng tubig. Okay, so needs versus wants. Okay, so, yun. Thank you, Tita Sho. Nalimutan ko sabihin kanina. So, ang gusto ko pong i-point out dito sa topic na to is the saying na needs versus wants. Kasi dapat sa una ko siya sasabihin, pero naunaan ako ng kaba, so di ko na siya na-mention. So, short, lang po, sharing na nung bata pa po ako is first time ko pong mag-ibang bansa, kasama po yung tita ko. So, minor pa po ako noon. And wala po akong kasamang parent, and that time, medyo, clumsy pa po ako pag mag-handle ng money. So, ang sabi po sa akin ni mama, isipin mo lagi, needs versus wants. So, pagdating ko po doon, sa lahat po ng mga pupuntahan ko, lahat ng mga nakikita ko doon, lagi kong iniisip, needs versus wants. Kailangan ko ba to or gusto ko lang to? So, hanggang sa pag-end nung trip namin doon, pag-uwi ko, nakapag-convert pa ako ng, basta, hindi ko masyado naggastos yung budget ko noon. So, pag-uwi ko, sabi ni mama, di ba nagastos yung pera mo? Sabi mo, needs versus wants. Tapos, sabi niya, may times naman na pwede mong gastusin yung pera mo, pero situational naman siya. So, yun po. Sinare ko lang po kasi na-retain lang po siya na utak ko na maganda pala yung may ganun kasi nagkakaroon tayo ng discipline sa pag-handle natin ng mga pera natin. So, ayun po. Next. So, the Sabbath stands as a mark against consumerism. Sabbath is a reminder that time does not equal money. Instead, we can focus more on the larger purpose of growing, serving, connecting, sharing, and worshiping. So, dito po, na-highlight ko po yung part na Sabbath is a reminder that time does not equal money. So, integrational connections, death, and community. Death is a reminder of what you have given your life to. Death clarifies life and strips away the superficial allure of consumerism. As Seventh-day Adventists, the resurrection is all about community forever. We don't go to heaven one by one, but as part of a big community. So, Daniel and Babylon. So, Daniel remembered that everything, including his intellectual and ability to interpret dreams, was from God, and only God was worthy of ultimate glory. So when we start with knowing we exist for God's glory, we see life and the world more differently. So a genuine relational community is the opposite of consumerism. So tips for living beyond consumer culture. So first is to think about what advertising tells you and why you might choose a particular product. So gaya po na sinabi ko kanina is needs versus wants. So yung bagay ba na to pag binili ko is magagamit ko pang matagalan or pansamantala lang. Or yung want ko na to is for today lang kasi ang ganda sa mata, ang pleasing sa mata ko, ganyan. Or para lang makasabay ako sa uso. Next po. Intentionally slow down to spend time with family, church community, and neighbors. Be generous with your time, talents, and treasure. Tithing 10% of your income is a great way to guard against the greed of consumerism. On Sabbath, I take a break from consumeristic messages of advertising and shopping and instead celebrate life at its best. Spend time with older people who knows the stories and are often overlooked. So, dito po, gusto ko pong i-recall yung nung nagpunta po kami nila mama, nila tita Doris po, at saka nila tita Priam dun sa Home for the Elderly, na ano po kasi,
Natuwa lang po kasi ang dami po nila doong matanda and may iba po doon na 98 years old na pero ang lakas pa rin po nila. So parang sa tagal nilang nabubuhay, parang sabi ko, ano kaya, parang iba nilang pwedeng ma-share kasi parang mga ganong edad is nadaanan pa nila yung martial law. Mga ganong edad, nadaanan pa nila yung martial law. Tapos parang, ano ka kayang pwede nilang i-share pa sa ibang tao na hindi nila masabi sa iba. So, people who spend time in nature are often less consumer-driven and more likely to value creation. Put in place some heart-building habits that connect you with God. So, bago pa ako mag-end, iwan ko po sa inyo itong Bible verse na to from Matthew 6 verse 19 to 21. Do not store up yourselves treasures on earth, where moths and vermin destroy, and where thieves break in and steal. But store up for yourselves treasures in heaven, where moths and vermin do not destroy, and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will also be. So, ayan lamang po, and happy Sabbath po. Mr. Ayesa, sa inyo pong message about po sa pagtatransform ng ating community. So ayan, dadako na po tayo sa ating onting sharing po and discussion na rin kung sa mga ideas niyo po sa mga ibibigay nating tanong mga kapatid. And huwag po kayong mahiyang mag-share dito sa harapan para po marinig po natin yung mga ideas po natin dito. At may share po natin sa bawat isa and sa mga kapatid din po natin na nanonood sa live. Ayan, sa mga kapatid din po natin na nanonood sa live, pwede lang po kayong mag-comment sa ating Facebook Live nang sa gayon po ay mabasa din po natin ang inyong mga kasagutan. So ayan, ito po yung una nating tanong mga kapatid. Anong mga praktikal na hakbang ang maaari mong gawin upang labanan ang consumerism at mag-focus sa mga bagay na may pangwalang hanggang halaga? Ayan. So, ayan, basahin ko lang po ulit and pwede pong magtaas na lang po ng kamay yung meron pong gustong ma-share. Ayan. So, ulitin ko po. Anong mga practical na hakbang ang maaari mong gawin
upang labanan ang pagkakulong sa kulturang materialistiko at ituon ang iyong pansin sa mga pangwalang hanggang halaga. Ayan. Sino po ang gustong mag-share ng kanila pong kasagutan, mga kapatid? Ayan, sige po, brother. Opo, para po makita tayo sa live. Amen. So, ayoko sana, kaso walang may nagtaas pa ng kamay. Sige na lang. Doon po no, sa katanungan na yan, ating makikita mga kapatid na minsan, abalang-abala na tayo sa ating personal life para uunlad yung ating buhay, yayaman tayo. At ang kabila naman doon, ang kabaliktaran naman doon, na paano natin ito gagamitin yung time natin para sa eternal life, yung winning soul. Ibig sabihin, wala namang mali na magtatrabaho tayo, meron tayong 6 na araw. No? Pero may isang araw iningi ng Panginoon na share din ng mensahe niya or ng kanyang salita sa ibang tao. Elder, nakita ko tagalak kay Elder, hindi lang siya busy sa kanyang business, busy din siya sa gawain ng Panginoon. So kumbaga, balance yung ating pang-araw-araw na pangangailangan, pag-consume ng ating mga pangangailangan, mga needs natin, at the same time, sa gawain din ng Panginoon. Ano po, siguro yon ang masasabi ko lang, ma'am. So, ayan, thank you po, brother. So, tama po, no? Ako po yung idea ko naman po doon is, kapag po, ayan, napupunta po ako sa ganyang sitwasyon, tinatanong ko po yung sarili ko talaga kung, kailangan ko ba nito? Kailangan ko ba talaga nito? Kasi kapag inuna ko po itong gusto kong bagay na to, ano na yung gagamitin ko para dun sa darating na kakailanganin ko naman. So, ayan. Siguro po, yung mga gantong bagay, dapat isinasama din natin sa panalangin, no? Para po yung magiging decision po natin is para po sa ating mga ikabubuti. So, ayan po. So, meron pa po bang gustong sumagot? Huwag po kayo maiya, mga kapatid. Sige po, Sister Sally, meron po ba? Sige po. Ay, wala. Sino pa po? Ayan, sige po, kung wala pa pong nag-iisip pa po ang lahat, dadako muna po tayo sa, may tinuturo po si Tita Freya. Ayan, sige po, dadako na po muna tayo sa ating ikalawang tanong. Ayan. Ayan, sige po, ating pong basahin. Paano makatutulong ang pagsunod sa Sabat upang maputol ang koneksyon mo sa kulturang materialistiko at mapalapit muli sa Diyos at sa iba? Basahin ko po ulit. Paano makatutulong ang pagsunod sa Sabat upang maputol ang koneksyon mo sa kulturang materialistiko at mapalapit muli sa Diyos at sa iba? Mga kapatid, sino po ang may nais i-share? And meron po ba tayong mga comments dyan, Brother John Lloyd, sa Facebook? Ayan, sister. Sige po. Ayan, magandang gabi po muli mga kapatid and happy Sabbath. So, yung tanong, paano makakatulong ang pagsunod sa Sabat upang maputol ang koneksyon mo sa kulturang materialistiko at mapapalapit sa Diyos at sa iba? Alam niyo po mga kapatid, kung hindi mo natutunang magbigay tuon ng pansin sa Panginoon, ay mawawala ka talaga. Kaya ginagawa yung Sabat para hindi lang tayo makapagpahinga yung ating mind, kundi mentally, emotionally, physically, makapagpapahinga tayo sa Panginoon. Malaki po kasi kapag nalalaman mo yung essence na nagsimba ka ng Sabat kasi minahal mo si Kristo, yun. Sa pamamagitan doon, magkakaroon ka ng satisfaction na magiging kontento ka kahit anong blessings na mayroon ka sa'yo ngayon. Amen po. Totoo po yun, no? Kasi kapag nasa isip po talaga natin ang Panginoon, madalas kapag po nasa isip po natin yung isang gawain na alam nating makakatulong sa mga tao na mahila pa palapit kay Kristo, hindi po tayo mapupunta dun sa daan na makikita natin na dapat pang sarili lang natin, no? Makikita po natin yung halaga po ng
pag-share sa iba, yung kagandahan po ng pagiging isang hindi materialistic na tao. Ayun. So, sino pa po? Ayan, sige po, Brother Josh. Amen po. Karagdagan lang. Gusto ko lang po bigyan ng emphasize yung consumerism. Sabi po kanina, nag-take note no? Sabi po kanina, consumerism takes worship away from God and puts it on product, celebrities, and ourselves. Madalas talaga sa atin, maraming idols, no? Uy, gusto ko ng K-pop, gusto ko ng, ano pa ba yun, mga 70, mga ganon. So madali, ang bilis natin makuha dun sa mga advertisement na yun. And sa church, nadadala natin sa paanong paraan. Nako-consume tayo ng church in a sense na mas nagkikriticize tayo, uy, hindi siya masyadong magaling kumanta. Teka lang, hindi magandang yung speaker, ayoko manood. Minsan namimili tayo ng speaker, tama po ba? Uy, speaker si ganito, ang ganda, tara, punta tayo dito. Tapos ito, kasi siya yung magsasalita. Minsan ganun po, yung atake ng pagbibigay sa atin kung paano tayo nagko-consume. Kasi mas gusto nating manood, mas gusto nating na-entertain kasi natatawa tayo. Pero ang gusto po sabihin sa atin ng Panginoon, tayo ay mag-transform at hindi po makonform sa mga bagay na kung saan mas napupunta tayo sa mga materialistic na bagay. Sa paanong paraan? Transform in a sense na tayo bilang mga tao ay maging involved sa gawain ng ating Panginoon. Tayo ay mas makita natin yung mensahe more than dun sa nagsasalita. Mas makita po natin yung mensahe ng awitin more than sa dun sa kumakanta. At paano sa mga bagay na ito na ituturo tayo sa Panginoon. So mas makikita po natin at mas ma-share natin yung pagmamahal ni Kristo patungo sa atin sa kung paano tayo umintindi, sa kung paano tayo mag-react, at saka sa paano po tayo magbigay ng inspirasyon sa iba. Kaya po sana, pag may mga ganitong events, may mga ganitong program, mas ma-inspire tayo doon sa mga magagandang gawi, mas makita natin yung message ng ating Panginoon kaysa mas tignan natin yung ating kapwa. So, ayun yung aking takeaways doon sa question. Ayan, amen po, Brother Josh. Thank you po. Meron pa daw pong dagdag si Elder Gary. Ayan, meron po ba? Sige po, amen. Praise God. Good evening, happy Sabbath mga kapatid. Kailangan talaga yung binanggit ni Brother Josh, transform and health restoration. Na po, paano natin makikip yung pag-transform natin? Minsan mga kapatid, kasi yung natin, di ba, yung kultura natin, masyadong materialistic tayo, di ba? Napapasabay tayo sa ng mundo, na yung gawain ng mundo. Minsan nakakalimutan natin yung duties natin sa Panginoon. Minsan yung ating focus nawawala kasi malakas ang tawag ng ng kulturang makamundo. Di po ba? As Seventh-day Adventist tayo parang tayo different mga kapatid. Di po ba? Tama po ba 'yon? Pagdating sa health, pagdating sa mga katuruan, at pagdating sa pag-connect sa iba. Di po ba? So, tayo mga kapatid, bagamat tayo ay iba, peculiar people, nandun yung dapat tayo ay hindi lang tayo mag-transform, katulad din yung ating mga kabataan. Nakakatuwa dahil kasi in the young age, sila ay marunong magsalita sa harap kasi natitrain sila dahan-dahan, no? Meron tayong how to transform, like yung bata, di ba? Minsan kasi kanina napakwentuhan namin kung yung maliit na bata paano siya magiging behave sa loob ng simbahan. So tayo ding mga magulang yung mag-guide para siya maging behave sa loob ng simbahan na hindi siya pag-alagala. So tayo ang gagawa ng paraan how to transform sa dating minsan kasi nahihili sila, di ba? Yung ibang mga bata pag-alagala, ganun. Tapos paano sila magiging quiet sa loob ng church. So isa yun sa
magandang practice. Hindi po ba? Kasi minsan nadadala yung ating mga kabataan na yung nagigilty sila kasi minsan ngayon nga gumagamit sila ng cellphone sa loob ng church. Di po ba? Pagka especially for divine, no, nawawala sila sa focus. So tayo din ang makakatulong mga kapatid no, kung paano sila magta-transform. So, tayo din kasi po yung tutulong. Tayo mga magulang, tayo mga magkakapatid, paano na sila ma-develop. Di po ba? So, kasi ang ganun din sa pangangalaga ng Sabat na 'di ba meron tayong preparation day. So, dapat tayo ay meron tayong tawag dito, yung pananabik sa Panginoon na tayo pumunta dito sa bahay-sambahan. At tayo ay nagre-ready. At hindi yung lagi tayo nagmamadali. Ibinibigay natin yung time, yung quality time sa Panginoon. So, kasama natin yung ating mga anak, no, iaan natin siya, tuturuan natin sila. At ganun din yung pakikisangkot sa gawain. No po? Malaking bagay yon. Like this week, di ba? Yung iba natin sa mga kapatid natin, bagamat busy, at sila ay walang time dahil nga sila ay busy, minsan nasa school. Pero yung mga kabataan, na-equip sila kung paano rin hindi na sila nahihiya unlike before na hindi mapatayo doon sa harapan o kaya hindi sila mabigyan ng part. So unti-unti mga kapatid, no, na yung kultura natin ng ating mga kabataan, tayo din naman ay ganun, tayo nahihiya. But yung ating skill, yung ating spiritual gift, so nagagamit natin na papalapit sa ating Panginoon. Di po ba? Kasi dati nga, ako mahihain din ako sa tulong at biyaya ng Panginoon. So nakakapagsalita din ng para sa ikabubuti sa iba at blessing din sa iba. So yun lang po. Thank you. Ayan, thank you po Brother Gary. No? So, praise God. So meron pa po si Sister Leia. Sige po, Sister Leia. Ayan. Sige po. Para po kita. Ang labo ng mata ko. Magandang gabi po mga kapatid. Ang tanong ay, paano makatutulong ang pagsunod sa Sabat upang maputol ang connection mo sa kulturang materialistiko at mapalapit muli sa Diyos at sa iba? Siyempre, matutulungan tayo nito na magkaroon talaga ng kapahingahan, di ba? Ang araw ng Sabat ay kapahingahan. So, magre-rest tayo. Kumbaga, magkakaroon tayo ng kapayapaan. Kasi sa buong sanlinggo, ang dami nating gawain, di ba? Hindi lang sa loob ng bahay, sa trabaho, sa ating mga kapamilya, kaibigan. Minsan, ako nga, di ba? Sabi ko nga ako, may pagkakataon na talagang pagod kasi sa nanay ko, then yung kapatid ko na may sakit. At syempre tumutulong din ako maghanap buhay kahit papaano para sa mga anak ko. And talaga nakakapagod. Pero pag palapit na yung Sabat, parang iba, di ba? Natutulungan tayong magkaroon ng parang nararamdaman mo na, ay yes, magiging dadating na yung Sabat. Parang masaya. Napapasaya ka, yung pagod mo doon sa mga nagdaang araw, nawawala. No, ganun yung tulong nung araw ng Sabat sa atin. Kapahingahan sa nakakapagod na buhay sa araw-araw. And then, yung pinaka-the best doon is yung madadagdagan yung kaalaman mo tungkol sa Panginoon. Kasi mapalapit muli sa Diyos at sa iba. Kasi kapag Sabat, nakakapakinig tayo ng mensahe, 'di ba? Mula sa Panginoon. At yung ating mga kapatiran, nagte-testimony sila nung experience nila sa buong sanlinggo, yung fellowship. So hindi lang to kapahingahan sa mga nakakapagod na gawain sa buong sanlinggo, meron kang kakwentuhan. 'Di ba? May fellowship ka sa iba. Nalalaman mo yung mga nangyayari sa isa't isa. And then, yung fellowship na yon, kasi Sabado lang tayo nagkakasama eh. Sa palagay nyo,
magiging close tayo kapag wala tayong pagkakataon na magsama-sama. So yung Sabat, natutulungan tayo magkaroon ng kapahingahan, kapayapaan, kaibigan, nadadagdagan yung ating kaibigan, lumalago yung ating relasyon sa Panginoon, hindi lang sa tao, ganoon din sa Panginoon. So, napakaganda nung Sabado talaga. So, malaking tulong yan sa atin bilang mga nilikha ng ating Panginoon. So, ayan po, ako po kasi kahit na nakakapagod sa buong sanlinggo, meron akong na-experience na hindi maganda. Pagdadating na yung Sabat, sabi ko, yes, may chance na yung nagawa akong hindi maganda sa nakaraan, may chance na mabago pa, di ba? Halimbawa, nakapang-away ka nung nakaraan. Susunod, yes, mabibigyan ako ng chance na batiin ko yung nakaaway ko o pakitaan ko ng mabuti yung taong nagawang ko ng hindi maganda. So, laging may chance. Kaya hindi ako naging maganda yung trato ko dun sa kapatid kong ito. Sa susunod ng Sabado, pakikitaan ko ito ng magandang pagtrato. So, ang ganda talaga ng Sabat. Binibigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataon na makapagpahinga at mag-aral sa Kanya, magpahinga sa tabi niya kasi mapalapit muli sa Diyos no? Kasi sa buong sanlinggo, inilayo tayo ng kasalanan sa Panginoon. Sabi, di ba, ang kasalanan na naglalayo sa Diyos. So, sa Sabat, pag dumadating yung Sabat, talagang napapalapit muli tayo sa Diyos. Nare-realize natin yung ating sarili na nagkasala ako sa buong sanlinggo, may nagawa kang mali, talagang ihingi mo ng tawad sa Panginoon. At, syempre, doon sa iba, napapalapit din tayo sa ating mga kapwa-kapatid. So, practical yun, di ba? So, ayun po. Marami pong salamat. Ayan, maraming salamat po, Sister Leia, and sa lahat po ng nag-share para sa ating second question. Sige po, Sister Freya. Ayan, last na po si Sister Freya para po sa ating ikalawang tanong para po dumako na tayo sa third. Ayan, sige. Thank you po. Amen, agad. Ayan po. Nais ko pong ibahagi sa inyo ay kung paano nga maging balanse yung buhay natin, no? Na makip yung Sabat. Alam nyo, ano nga yun? Luke 19:13, ang sabi doon, do business. Habang sa buong isang linggo, gawin natin lahat ang business. Sang-ayon sa kalooban ng Panginoon. At ayaw ng Diyos na tayo lahat ay naghihirap. Gusto ng Diyos lahat tayo ay, anong sabi niya doon sa Jeremiah 19:11 ba? Papa? Yung sabi, I have a plan for you. 29:11 na rumble. Yun ang plano sa atin ng Diyos, tayo ay maging maunlad. Pero paano? Gawin nga nating balanse yung buhay. Naalala ko, nung kami ni Lino, baby pa lang si Jerome sa Pulilio, tumira kaming 3 taon. Alam nyo, sabi ng tatay ko, kasi maghapon kami talagang nag-ano ng Sabat, nangingilin. 5 kilometers ang layo ng bahay namin sa bayan. Sabi ng tatay ko, kayo mading mag-anak. Ay kayo na lang yata ang totoong Sabadista. Kayo na lang ang magang-maga, uuwi kayo gabing-gabi na. Ay kayo na lamang yata ang ganyan. Hindi kami naimik ni Lino, basta't kami patuloy na nagsasabat. At niyayaya namin silang mag-worship. Naniniwala naman sila na nakikinig kay Lino. Pag nagsishare si Lino, pag kami ay nag-worship, ay eto ka. Ang nanay at tatay ay lumuwas. Di kami lang mag-anak. Alam niyo mga kapatid, pag talagang ipinakita pala natin, yung tamang pangingilin, ay nakikita ng ating mga mahal sa buhay na hindi Adventist at maging ng mga tao sa paligid natin. Alam niyo, di Sabat, ay kami gabi na nga nauwi na mag-anak. Dumating yung tiyak ko, yung kapatid ng nanay kong bunso na madre. Madre siya. Ayaw nun kay Lino. Nung kinasal ako kay Lino, sumulat siya, di ba noon ay wala pang cellphone, koreo lamang.
Sumulat siya, huwag kang magpapakasal dyan sa Sabadistang yan. At hindi ka na makakabalik sa Katoliko. Sabi nga yan. Nang matanggap ko ang sulat, 1 linggo na kaming kasal ni Lino. Ay, di sabi ko, ay paano ba naman tiyang aayawan ko pa ito? Ay 1 linggo na kaming kasal. Ngayon dumating siya, Sabado, doon sa bahay namin. Ay galit na kami dumating. Ano na yan simba ninyo? Tagal na tagal. Sabi ganyan. Tapos sabi, at alam ba ninyong pati pala manok ninyo sa Sabadista? Ha? Noong ko lamang nalaman mga kapatid, na pag pala tayo ay nasunod nga sa Sabat, pati pala mga alaga natin nangingili ng Sabat. Alam ba ninyo si Lino ay may alagang 1,000 manok? Di ba nakita mo yung bahay namin, Sister Prim? 1,000 manok ang alaga ni Lino. Lahat hindi ng itlog. Yung tiya ko'y gutom na gutom. Ay sabi, pati pala manok ay Sabadista. Hindi nagbibigay ng itlog pag Sabado. Sabi kaya doon ko nalaman na maging ang hayop ay nangingilin. Sabi ko, Sabadista pala ang ating manok. Sabi, ay di yun hanggang sa nagdebate na sila dalawa ni Lino sa Sabadista. Kaya ako po'y natuwa na gawin lang natin talagang balanse. Huwag naman tayong masyadong di ba? Hindi rin nagpaulan ang Diyos ng mana pag Sabado, pag Biyernes, wala na. Pero pagdating doble pag Friday. Pero pag wala na. Kaya doon nagalit yung tiya kong madre na hindi nagbigay ng itlog. Yun lamang po at happy Sabbath. Ayan, amen po, no? Grabe po yung pag-transform, pati po yung manok na transform din nila, Kuya Lino. Ayan, sige po. Tayo po ay magpo-proceed na po para sa ating tanong. Thank you po, Sister Fria. Para po sa ating third question. Ikalawa? Pangatlo na yan. Ayan, sige po. Meron na lang daw po tayong dalawang mag-share po para sa tanong na ito. Ayan. Basahin po natin. Paano makakaapekto ang pagiging isang buhay na handog sa iyong papel sa pagtatayo ng isang pamayanang kontra sa agos ng kultura na nakasentro kay Kristo? Ayan. So, sino po ang may ma-share sa atin? Paano makakaapekto ang pagiging isang buhay na handog sa iyong papel sa pagtatayo ng isang pamayanang kontra sa agos ng kultura na nakasentro kay Kristo? Ayan, sige po. Sino po ang may ma-share? Brother Lino, meron po ba kayong ma-share dyan? Ayan, wala po bang makakapag-share, mga kapatid? Sister Grace, may ma-share po ba kayo? Ayan po yung tanong nasa screen po natin. Buhay na handog sa iyong papel sa pagtatay ng isang pamilya. Ayan, sige po, habang naghihintay po tayo sa iba, sasagutin ko po siya based po sa aking pagkakainte. Siguro po paano makakatulong ang pagiging isang buhay na handog sa iyong papel sa pagtatayo ng isang pamayanang kontra sa agos ng
kultura na nakasentro sa Diyos. Siguro po yung pamumuhay po ng simple at may malasakit po sa tao katulad po ng nais na kung ano po yung gusto ng Diyos na gawin po natin para po sa ating community. Ayun po, wag po tayong matakot na mag-share, magbahagi ng ating mga kung ano pong meron tayo na kaya po nating maibigay, na alam po natin makakatulong po talaga sa ating komunidad. At ayun po, na hindi po nagpapakita ng isang pagiging madamot o kaya po pagiging isang materialistic na bagay. So, sa mga questions po kanina, siguro po nakapag-refresh po, reflect po ako na ang halaga po natin ay hindi nababase sa kung anong meron po tayo, kundi sa kung anong meron po si Kristo. Ayan. So mga kapatid, sino po ang may share para po sa ating ikatlong tanong? Sister Grace. Ayan, amen po. Thank you po. Ay, ano. Ba yung tsura ko naman, no? Paano makakaapekto ang pagiging isang buhay na handog sa iyong papel sa pagtatayo ng isang pamayanang kontra sa agos ng kultura na nakasentro kay Kristo? Tayo naman sa atin siguro bilang wala naman tayong mga masyadong tradisyon or madali lang. Pero kung ako siguro dun sa part na yun, di ba yung mga culture, ang mga tao na yung kailangan mong parang may sign sila ng tattoo, ng So parang sa ganun bilang living sanctuary, siguro na lang, live by example na lang. Parang ang hirap i-explain. Live by example. Kasi kung naniniwala ka sa Panginoon, gagawin mo na lang yung kumbaga, mamumuhay ka bilang kung paano yung nalalaman mo sa totoong pananampalataya. Kasi naman, ang naman is, mamuhay ka kung ano yung pinaniniwalaan mo kaysa yung pinaniniwalaan mo pero hindi nakikita sa'yo. Tama ba? Okay, yun lang. Amen po, no? So, dapat po tayong maging light po para sa ating community. Ayan, sige po, last na po, sino po ang merong ma-share? Ayan, sige po, Brother Gary. Yung mga kapatid, sabi dyan isang pamayanang kontra sa agos ng kultura. Which is ang kultura, di ba, tradisyon. Di ba? Minsan kasi mga kapatid, na-experience natin, pagka halimbawang si Brother Erwin nagkaasawa, na iba yung kultura, so iba yung kanyang nakagawian, minsan, hindi mo namamalayan, parang gusto kang mahilahin ng kanyang kultura. So, paano natin tayo iiwas na tayo nakasentro sa Panginoon? For example, mga kapatid, bigyan ko kayo example. Meron tayong pagsamba ng araw ng Sabat, di ba? Minsan kailangan natin pumunta doon sa lugar na yon because ng culture na meron silang gagawin doon, di ba? For example, merong mga pagtitipon o kaya merong reunion. Di po ba? Kasi parang part ng kultura yun yung reunion. O kaya merong mga piyesta, kultura yun So paano natin mapapagtagumpayan na siyempre tayo lagi bilang handog, buhay na handog, dapat alalahanin natin yung kalooban ng Panginoon na yung time na yon kailangan tayo ay naandun sa lugar na yon. So paano natin mapapagtagumpayan? Kasi kasama yun sa great controversy, di ba? Kung paano mo iano sa kasamahan mo na hindi siya masasaktan. Kasi nga ang gusto natin, tayo ay presence. Kasi yung banal na araw na Sabat, mahalaga talaga sa Panginoon. Di ba? Kaya
gusto natin tayo ay present kasi nga minsan nadadala tayo ng kultura. For example, merong birthday, di ba, sa family natin, which is iba yung, nga pala, thank you po. Which is na tayo mga kapatid, alam natin na minsan mababiolate natin yung Sabat na halimbawa hindi pa lubog yung araw, di ba? Siyempre pag lalabas ka, makakabili ka o kaya pupunta ka sa ibang lugar na yun talaga ay malaking ano natin, malaking duties natin na kung paano natin mapapahalagahan. So para dapat yung kultura hindi natin mabiolate yung kagustuhan ng Panginoon, no? Kaya tayo mga Kristiyano, may kanya-kanya tayong mga kultura, ganun din yung mga Muslim, no? Which is tayo naman, dumidepende talaga tayo sa Bible. Di po ba? Ayun namang yung ibang denomination naman, dumidepende rin. Kaya lang, mas mali na kung aanoin natin, kung ating susuriin, hindi tayo sumasalungat sa kagustuhan ng Panginoon. At tayo umaayon sa kagustuhan ng Panginoon. So yun lamang. Amen. Thank you po, Brother Gary. And maraming salamat din po sa lahat po ng nag-participate po para po sa ating Day 7 ng ating Week of Prayer. Ayan, tayo po muli, tayo po ay magkita-kita po para po, bukas po, no? Bukas po. Para po sa ating Day 8, ang last day po ng ating Week of Prayer. Ayan, muli po, maraming salamat po sa lahat po ng participants. Sa lahat po ng participants and mga nagsalita po dito sa harap. Thank you po, praise God po. At ini-invite ko po ang lahat po ng ating mga kapatiran na nanonood sa ating FB Live, gayon na rin po nandito sa loob ng church, na dumalo po tayo sa ating anniversary na magaganap po bukas. Nawa po ang gabing ito ay makatulong po sa atin na mag-reflect muli sa ating buhay at nagbigay po nawa sa atin ng paalala na maging liwanag po tayo sa ating community at tulungan po nating mag-transform ang ating community na makilala pa si Kristo at magkaroon ng matatag na relasyon sa Kanya. So ayun lamang po, maraming salamat and happy Sabbath po ulit. For our closing song, let's all stand and sing our theme song. Shining so bright, moving glory light. Unity transforming us, with faith in our hearts, we for the skies. A community transforming, set us one, sharing God's love till the work is done. Together we'll build a world that's new, with hearts of compassion, we will make it true. Every hand helps, every voice that sings, promise of peace that joy it brings. A corner message with one, a community changed, looking up high. A community transformed, set us one, sharing God's love till the work is done. Together we'll build a world that's new,
hearts of compassion, we will make it true. We are the youth, the church we will sing, transform the world through you and me. When unity transforms and as one, sharing God's love till the work is done. Together we'll build a world that's you, with hearts of compassion. We will make it true, with hearts of compassion. We will make it true. We make it true. Tayo po ay yumako para sa isa pong panalangin. Ang mga banal makapangyarihan po kayo sa lahat, Panginoon, manghingi po kami ng pasasalamat sa gabi pong ito sa mensaheng amin pong napakinggan. Nawa po, Panginoon, ay kami po ay may maisa puso at may maalala po sa mensahe pong nasabi po kanina at ibinabalik po namin ang kami pong salamat po sa pangalan po ni Jesus. Amen.